Actually, dami ko nakausap na mga yellows at saka mga pinks. They were actually very, very disappointed that the call on Bongbong Marcos is very, very soft. Ito yung sinasabi ko nung isang araw na ang may gusto talaga ng rally na hindi tatawagin si Bongbong para mag-resign ay mga yellow elites lang. Mga leader. Yung mga leader, correct. Kasi ang gusto nilang mangyari is that Bongbong Marcos should investigate yung corruption, tapos binibigyan daw nila ng 6 months. Yan ang sinabi ni Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, bibigyan daw nila ng 6 months si Bongbong Marcos para i-figure out kung sino ang mga korap at ipakulong ang mga korap. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. So yan ang deal ng mga yellow pinks kay Bongbong Marcos. Bigyan daw ng 6 months si Bongbong Marcos para ikulong ang mga korap. The entire BBM campaign, you were calling Bongbong Marcos magnanakaw. And now you are trusting Bongbong Marcos na ipapakulong niya ang mga korap. So, expect nyo na that everything is going to be decided in favor of the CPP, NPA, NDF, and their protectors. Okay, kaya yung mga nahuli-huli na yan sa rally, yung mga nanggulo ng mga NPA, expect nyo na mapapalaya yan. Okay, just today, di ba meron ng mga napalayang NPA? It's an Ed Sarsuela. So, it's a Sarsuela. Di ba mas maraming dumalo nung January rally nila? I would say so, oo. Kasi yung White Plains, hindi kasing dami nung rally nila nung January. Diba? January ba yun or February? So, ang eksena ng buhay dyan, hindi dahil sa marami kayo, dahil kaya nyo naman talaga makakot dahil ang dami nyong NGO. Di ba sabi ko sa iyo, Joey, malapit na ang December. Malapit na ang file ng accomplishment reports ng mga NGO. Oo. So, kailangan merong activities. Yes! Kayo naman. Di ba puro NGO yung nandyan ng mga kakampings? Kasi ganito sa NGO, malapit na ang December, kailangan mo mag-file ng activities. Kasi nga, ipapadala mo yan sa mga foreign funders nyo, ito mga activities namin. Siyempre, pag nakita, ay, laki ng rally, ganyan. Siyempre, ilalagay mo, kami nito, isa kami sa mga co-convenor, ganyan, na anti-corruption, ganon! So ngayon, para sa next funding cycle, kasi ganyan mag-a-apply ka every year. So, baka kasi marami ngayong, baka ang apple of the eye ngayon ng mga funders is anti-corruption, which I think it is. So, kaya siguro mga message, ayaw namin sa corruption, ganyan, ayaw namin sa corruption. Pero not necessarily, magpapabagsak sila ng gobyerno kasi hindi yan po pwede sa mga foreign funders. Oo. Nagigets ninyo, mga bakla? Kasi, isa yan sa mga mga foreign funders, yung mga philanthropists. Bawal siyang gamitin in order to topple a government. So ngayon, kaya sabi ko NGO to. Unless, kung yung foreign funder is kasama sa agenda nila, pabagsakin nyo tong gobyernong to. Ganyan yan, mga friends. Nagigets ninyo. So, madaming tao, maraming attendees. Ganyan yan. Kasi nga, nag-work ako sa NGO before. So, ganyan ang application. Tapos, may mga attendance sheet pa yan. Kasi papakita mo yan sa funders. O ito yung, kasi kasama yan sa filing. Tapos, may picture ka na, may ganito ka pa. Tapos, yan ang eksena ng buhay. Kaya quick to dismiss sila, hindi sa amin yung mga violent. Kasi nga, katsyung din yan sa funding. Gets yun na. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, hindi pa ito yung rally ng taong bayan. Ano pa lang to? Parang nasa pa lang tayo, pasimula pa lang tayo ng eksena ng buhay. Maganda nga to kasi nakita ng mga ordinaryong mamamayan, bakit yung mga kakamping ayaw nilang pag-resignin si Bongbong, siya ang mastermind. I will challenge you sumakay kayo ng taxi, kausapin yung mga tindera, tanongin nyo lang kung sa tingin po walang kinalaman si Bongbong sa malaw sa ilalim ng kanyang gobyerno, tapos siya yung pumirma ng
2025 budget. national budget na pinaka-corrupt sa history. Gets nyo? Kaya ayun, ang eksena ng buhay. Tapos, makikita mo na yung cleavage. Ano yung cleavage? Di ba magkahiwalay yung Luneta at EDSA? Alam niyo kung bakit? Kasi, ang Akbayan, yung kina Risa, ganyan, saka yung Makabayan, talaga mortal enemy yung dalawang yan. Magkaiba sila ng fun. Mortal enemy yan. Magkaiba sila ng founder. I was about to say that na yung pink na tinutukoy namin dito, yung pink na magkakagrupo, at saka yung Datindig Pilipinas faction. Sila yung nasa EDSA. Yung Luneta is someone else. Ayan, ang balita ko, yung sa Luneta, marami silang mga local funders. Sa Luneta, Makabayan block. Kaya wag kayong maguguluhan. Wag niyo silang i-combine, okay? You have to be very smart in your political analysis para hindi kayo ma-eksena. Ang Akbayan party list, sa kanyang Makabayan, dati magkasama yan under ng CPP-NPA, yung mga founders. Ito si Joey, alam niya, taga-UP to eh. So, ganun ang eksena nilang dalawa. Tapos nag-away-away, tapos ito yung mga leader sa Akbayan, umalis sa CPP-NPA. Kasi nga ayaw na nila ng armadong pakikibaka. Gusto na nila ng gusto na nilang sumali sa election. Gusto na nilang makihati sa Park Barrel. Oh yes, parang ganyan. So ngayon, oo. Kaya pag ni-research yung history niyan, nag-aaway talaga yan. Tapos, nag-threaten pa yan silang assassination. Talagang nalulokan na sila. Kasi nga dati, si Joma Sison, mga early 2000, naglabas yung pahayagan nila ng mga pangalan ng NGO. Tapos nandun yung Akbayan. Tapos nagsalita yung mga Akbayan leaders. This is not just a simple list. This is gurguration list. Ganyan. Gugurgurin tayo ng CPP-NPA. Ganyan. Kaya magkagalit yan sila. Nag-aaway yan, nagbabardagulan. Girl, nagsapakan pa yan noon. On TV. Yung panahon niya ng Pinoy. Naalala niyo yung panahon ng Pinoy? It was really bad public spat. Yes, talagang bad public spot. Talagang sapakan. So ngayon, nakita niyo na yung cleavage. Kaya matalino si Bongbong, alam niya tong cleavage na to. Diba? Oh, merong isang sa Luneta, merong isang sa White Plains. Sa White Plains. So yung Luneta, Makabayan block. Yung EDSA, Akbayan, saka Yellows. Hindi sila pwedeng magsama. Kasi nga, baka hindi nagkasunduan. Bakit pinag-iwalay? Mga tsuri ko, it's either magkalaban talaga sila, hindi sila nagkasundo, kung ano magiging program. Or, kaya pinag-iwalay, para hindi mag-spill over ang tao sa EDSA. Alam mo yun, pag ganyan ay ang daming tao, yung ibang tao makiki-join. So ngayon, baka mauwi ngayon tuloy ito sa Bongbong resign na hindi na nila mapipigil. So nag-decide na lang sila na hatigin na lang natin ang mag-parting of the sea na lang tayo from Moises para si BBM makalaman sa dagat. Ganon. Kita mo, kasi pareho sila lang consistent messaging. Ay, hindi po to anti-BBM. Oh, bakit mo sinabi hindi anti-BBM? Para ma-discourage mo yung mga anti-BBM, kahit na mga anti-BBM nakakampings. Kaya, mas maliit yung crowd yung ngayon kaysa nung January. Kasi marami siguro na turn off. And even those people who attended, kasi they were, even those who attended, maraming disappointed. Kasi iba naman doon, hindi naman talaga political eh. They are really more of a follower of a group, mga estudyante sa school, mga ganon. So, marami sa kanila talaga na turn off dahil sobrang labnaw nung sobrang labnaw nung call eh. Yung call was, lahat ng corrupt ikulong. Pero ang mag-iimbestiga si Bongbong Marcos. Diba? Parang, syempre, you cannot just turn off years and years of indoctrination nitong mga normal na mga pinks na to, yung mga nakikinig dun sa mga pastor nila, sa mga pari nila na almost 40 years silang bine-brainwash in order to inculcate na
ang mga Marcos ang mga masasama, mga Marcos ang mga corrupt. And this is also demonstrative doon sa ginawa nila noong after ng 1986 EDSA event na galit na galit kasi mga magnanakaw, mga ostentatious display of lifestyle, ineme. Pero pagdating doon sa time ng actual singilan, hindi naman, how far did they go dun sa pagpapakulong sa mga Marcos? They weren't able to do anything, 'di ba? They weren't able to do anything. They weren't able to do much about it. So ngayon, eto, gagawin nyo na naman, bababuhin nyo na naman ang consciousness ng mga Pilipino, ang history natin, bababuhin nyo na naman. So ngayon, ligtas na naman ang mga Marcos. But you consider them as the most corrupt. Tapos ligtas na naman sila kasi pinapakawalan nyo na naman eh. Ayaw na naman silang magkaroon ng accountability eh. Baka nagkasundo na pag nagka-re-ed sa revolution kami ang uupo. Pero may deal na tayo, ibabalik ka lang namin sa Hawaii. Oo. Correct. Oo. Total, mas maganda sa Hawaii ngayon. Ibabalik ka lang namin sa Hawaii. Ganun lang ang deal. Kung mapatalsik ka, ano lang, Ed Sarsuela lang tayo. Oo, basta ano lang, mag-resign ka, pero kami ang socialite, gano'n. Sinasabi ko na sa inyo na they have mastered this already. BBM and Company, nakita mo, kinuha pa niya si Enrile. Si Enrile ang isa sa dahilan kung bakit nagka-EDSA 1. So, alam niyo na mga mechanics. Alam mo yun? Alam niyo na ang mechanics of joining. May mga galing ng Luneta na nagpunta sa, nagpunta sa White Plains. But their specific goal is not really to join the rally, but to annoy the Duterte supporters dun sa Camp Aguinaldo. Galing Luneta? Galing Luneta. Pumunta pa talaga sila ng Camp Aguinaldo? Baka gusto nilang magkagulo. Yeah. Tapos, pag nagkagulo, alam mo yung mga posting na? Kawawa na naman kami, Dapat dinidyo nyo. Hindi nyo binili. Dinidyo ko, syempre. Dinidyo namin lahat. Sila yung nag-instigate. Hindi ba? So, ganyan yan. So, sila yung pinoprotesta nila corruption, yung trillion peso, pero ang kaawayin nila yung mga DDS na nagrarally. Correct. Does it make any sense to you? It doesn't. If it doesn't make any sense, then find a plausible explanation of why they're doing that. Of course, they are instigating. Okay? They are instigating, and then, kaso nga, hindi nyo na nga maluloko ang ordinaryong mamamayan. Girl, hindi nyo nga naloko ang ordinaryong mamamayan sa kakamerigaris piatos ninyo. Yung, sino pa rin ba ang binoto ng tao ng 2025? And now, you really sunk deeper. Kasi, ang ordinaryong mamamayan, alam nila si Bongbong ay problema. Hindi mo po pwede na yung pinsan mo, sobrang dikit kayo, halos na lang ay magsiping kayo sa harapan ng maraming tao. Tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. Hindi ba? So, mulat ang ordinaryong mamamayan. Hindi ba? Kaso, hindi lang sila makajoin sa mga ganito kasi nga, fix-make mga trabaho. Hindi ba? May mga trabaho. Saka hindi sila saka sawa na kasi ang tao sa ganyan eh. Alam mo yun, yung mga ordinaryong mamamayan, ang iniisip na lang tayo nila, hintay na lang natin ang next votation. Gets nyo? So ngayon, itong nangyayari, pinapakita lang talaga ng mga kakamping thought leaders. Actually, matakot sila sa mga followers nila. Yes, oo. Kasi yung mga, alam mo, may hangganan yan may hangganan. Oo. Kasi, may hangganan ng pagpuputa, 'di ba? May hangganan ng pagbebenta ng kaluluwa. Yes, yung mga DDS kamuntikan nang magalit kay Sara dahil ayaw pa niyang kumalas kay BBM. Lalo na kayo. Kaya yung mga makikita niyo sa online na mga kakamping na I think that's more like an operation rather than the true sentiment of ordinary kakampings. Kasi I think I don't know, kausapin niyo yung mga karamihan yung kakampings friends. I think meron na Kasi may mga kakampings ako na Facebook friends na hindi rin nila maintindihan for them, malinaw ang takbo ng pera. Correct. Because it's not difficult to understand. It's not difficult to understand, 'di ba? Na ganito lang yan kasimple Nung panahon ni PRRD,
he scrutinized the budget. When the budget reaches his desk, he would veto specific line item na hindi dapat nandun, okay? Ang logic nito ay ganito. Ang NEP na naging basis ng budget deliberation sa Kamara at saka sa Senado ay prepared ng Office of the President through the Department of Budget and Management. So therefore, if it reaches the President, alam ng Presidente kung gaano nagbago ang budget na yan. Alam niya kung ano yung mga tinanggal niyo, ano yung mga pinagbabago niyo dyan, and things like that, ganun-ganon. So ngayon, pag ikaw, Presidente ka, na ginagawa mo ang trabaho mo at nakita mo at hindi mo na makilala ang budget dahil doon sa pinaglalagay nilang insertion, you are supposed to take action. BBM did not take any action. He took every insertions that were put by the House of Representatives sa national budget. Hindi siya umiyak, hindi siya pumutak. Meron pa siya mga pinagtatatanggal, pero yung mga ano lang, for press release lang ng mga items. But those salient at yung mga pang pork barrel na mga items, hindi yan pinagtatatanggal. So he is part of the corruption. He can actually stop the pork barrel. He can actually stop the flood control project, the systematic corruption in flood control project. Pwedeng pigilan yun ni Bongbong Marcos, hindi niya ginawa.